11 na ng tanghali at nandito na ako ngayon sa lakad ko. Isama ko muna kayo ngayong araw sa lakad ko na to. Nasa parting Ermita, Manila na ako. At ang dala ko nga ngayon ay yung aking motor na si Beastie na nakapag Philippine loop na. At syempre Cordillera level 1, level 2 at kung ano-ano pang mga ginawa naming loop, Cebu loop, Matanduanes loop, at saka yung mga endurance na hindi ko na matandaan. So doon ako dumaan sa lagi kong dinadaanan, which is yung backdoor ng Antipolo. At kung dito kasi ako dadaan sa may Pakalamba, sobrang traffic. Alam nyo naman, pagka Maynila, nakadikit na yung pangalan na traffic. Nasa ganon, pagka motor yung dala ko, makakasingit-singit ako. Alas 7 ng umaga ako umalis ng bahay. Biruin nyo, nung oras na ako dumating, alas 11 na. Ang pupuntahan kasi natin dito ay yung Altitude Outdoor, kung saan doon ko nabibili yung ibang gamit kong pang camping. At yung mga nagtatanong ng ilaw ko, mamaya pakita ko sa inyo. Para sa ganun, kung halimbawa bibili rin kayo ng mga pang camping gears nyo, meron na kayong idea kung saan kayo bibili dito sa Altitude Outdoors. Ang palatandaan dito, pagka pumunta kayo sa physical store ng Altitude Outdoor, is itong simbahan na to, Manila Central Corps. So itong bahay na to, 1415. Kasi kung pupuntahan nyo siya, tahanapin nyo yung signage na Altitude Outdoor, hindi nyo makikita kasi wala. Kasi sa bahay lang yata to ni Sir Prince. Good thing andito, nakita ko to. Nakalagay yung Altitude. Grabe, daming order kay Sir, oh. Panay 11/11 sale. Siyempre mga umorder niya, panay campers yan. At ito mismo yung kanyang store, physical store. Actually sa talaga sila, online. Pero siyempre kung halimbawa malapit lang naman kayo at gusto nyong makita personal yung mga gamit, pwede naman kayo pumunta rito sa physical store ni Sir. Yung tinuro ko sa inyo sa labas, kung ano yung palatandaan, and papasok to compound. Pero much better na mag-message muna kayo sa Facebook page ng Altitude Outdoor. Para sa ganun, nandito si Sir Prince. Ayan. Ay, si Sir Prince nga pala, Sir. Nice to meet you po. Pakita ko sa inyo yung mga available, pwede nyong bilhin dito mismo sa store. And lahat naman to nasa Shopee store na online ni Sir Prince ng Altitude. Ito, yung mga lagi nagtatanong sa akin at nagko-comment, anong ilaw daw yung aking gamit-gamit na tumatagal ng hanggang umaga mula gabi. Ito yun, pakita ko sa inyo. Lagay ko na lang yung link nito sa pin comment. Kasi medyo napapagod rin akong replyan isa-isa yung mga nagtatanong, anong ilaw, anong ilaw, anong ilaw. So ito yun, napakakunat. Kaya isang charge mo lang mula gabi hanggang umaga, ito na lang yung gagamitin mo. And marami din sila rito iba't ibang lutuan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kung magmamoto camping kayo, itong lutuan na to, yung mga portable lang, pwede na to sa inyo. Ito, alam ko, ito yung gas ang gamit. Nilalagyan ng gas or diesel. Tapos iba't ibang lutuan, iba't ibang sizes. Merong pang solo lang, itong liit nga nito yun. Tapos yung nasa dulo, ayan yung mas malalaki. Kung halimbawa dalawa kayong magkasama or tatlo, ayan. Grabe, ang daming kutsilyo. Mamili ka kung gusto mo anong kutsilyo ang dadalhin mo. Kada araw lahat yan, meron ka Dahil naglalaro ko ng Counter Strike. Doon kasi sa Counter Strike na nilalaro ko, may mga skins yung mga kutsilyo at iba't ibang kutsilyo. So medyo may alam din ako kung anong tawag sa mga kutsilyo na to. Katulad nito, ito yung pinakamahal dun karambit. Dito yung inaan, tapos iniikot-ikot Teka lang, baka mamaya mahiwa ko Karambit. Ito, katulad nito, bayonet M9 bayonet. Grabe Ito may mga maliliit, ano nga bang tawag dito, nalimutan ko Yan. Meron din yan doon sa mga nilalaro ko. Halos lahat ng nanditong nakikita ko ngayon, nakikita ko ng personal. Ito meron pang palakol, pero wala nito doon sa nilalaro ko. Grabe, mananawa ka kakatingin dito ng mga gamit Iba't iba ring ilaw, flashlight. Saka yung nagtatanong din pala ng tarpaulin na gamit-gamit ko. Simula nung nagpalit ako, Altitude Outdoor din yung gamit ko. Ito, ganito yung samples niya Na halos ilang beses na tayong ng malakas na hangin at saka ulan sa kabundukan, pero hindi man lang bumigay at hindi man lang din tumagos yung tubig. Ayan. Lagay ko na lang din sa comment section yung ating mga link ng mga binibili nating gamit sa camping. Chat, ako yung mag-ano muna. Usap lang muna kami ni Sir Prince at si Sir Prince ay susuportahan tayo sa ating mga ibang gamit sa camping gears. At makikita nyo yon sa mga susunod nating pagka-camping. Init, alauna na ng tanghali. Ito, tirik na yung araw. Pupunta na naman tayo sa isa ko pang lakad, which is kailangan ko munang ipagawa to si Beastie. Kasi kanina ay hindi ako lumalagpas ng 60 kph. Buti nga nung paakit ako ng Antipolo, medyo tumirik ako kasi ayaw niyang
humatak. Kumbaga naghahagok na naman, bumalik naman yung dati niyang problema. Papagawa ko kay Patrick sa Team Botchog. Kaya dadalhin ko ngayon to si Beastie. Sana maayos. Asya, punta muna tayo doon at medyo nagugutom na rin ako. Mamaya-maya pa yung birthday na pupuntahan ko. Naninibago ako dito sa motor. Nasanay na ako na yung kaliwa lang yung may pinipisel gawa ng clutch sa tuktok. Yung kanan, wala akong pinipisel. Nagugulat tuloy ako tuwing pepreno. Yung pa ako yung pinang tatapak ko. Wala nga palang tatapakan preno dito sa kay Beastie. Ang kulit Ito yung ayoko dito pagka napunta ng Maynila. Sobrang daming kasabay, traffic. Wala, talagang nabuhay na tayo sa pagkakamping ngayon Bago ko pala malimutan, hindi natin palalagpasin na dumalaw dito sa Shipa office. Bihira na kasi tayo makapagmotor dito Hello po. Ngayon ulit nagmotor Kamusta? Kamusta po? Hello boss, long time no see Madam, say hi. Iyon. Wakas, nakita ko rin nasa video si ma'am. Boss, happy birthday ulit. Salamat, boss. Bro, harapin na ako. Sino? Yan na ako. Ma'am, bye-bye. Bye. Ma'am, thank you po. Bye-bye. Dito. Alas 3 ng hapon at nandito na ako sa Botchog. Init. At ipapagawa na natin si Beastie para kahit papaano mabot naman ng 60 yung ating takbuhan. At syempre mamaya i-maintenance na rin to yung panggilid niya. At syempre sabay na rin natin yung change oil. Ang tagal na kasi nitong hindi na-change oil Tagal ko hindi nagamit. Baka nagtatanong pa kayo kung anong langis ang gagamitin ko. Syempre walang iba kundi speed metal. Ngayon ay 10-40 10W-40 which is Z8. Available din to sa Shopee which is 800 ml and 1 liter. Lagay ko na lang yung link nito sa Shopee kung sakaling interesado kayong gumamit ng speed metal. Taiwan to Taiwan made to, hindi to China. Tapos may nakita akong kakaiba dito bago dito sa Team Botchog. Helmet cleaning bendo. Oy Patrick, paano to? Linisan ko nga yung helmet ko, amoy amoy mandirigma. Kahit may intercom okay lang? Kahit may intercom? Try nga natin kung anong epekto sa helmet. Kung talaga bang malilinis at babango. Medyo, wala naman din naman ganun ka-OA yung yung amoy. Okay lang. Magkano hulog dito? Panay 5 piso, ganon? Sabi ni Patrick, di raw to natanggap ng ng 20 buong barya. Meron na tayo 5 piraso kasi 25 pesos O paano yung gagawin? Lagay mo yung helmet. Lalagay yung helmet. O tapos, Samula tong bend. bubuksan lahat ng vent. Oo, para sumingaw. Tapos, Sarado mo. Hulog mo. hulog. Apat mo na. 5 piso, ilaw lang. Oo. Tapos, Ano pa? Sige, apat. dire-diretso ko lang. Apat mo na. Okay na? Parang pwede naman yata 20. Pindutin na kagad to Nakalagay dito is hot air dry 360 degrees cleaning removes germs and viruses. Isang pindot lang ba? O napindot ko na. Ba't parang wala naman nangyayari? Ayun na, umuusok na. Hindi ko na makita yung helmet ko. Sabi ko, ba't parang may umuusok din sa labas yung pala? Meron ditong vent. Ayun dito lumalabas yung sobrang usok. Ayun, wala nang ilaw. Okay na yun. Pagka namatay na yung ilaw, big sabihin, all good. Buksan natin. Oh. Mainit-init Pwede nang kunin yan? Oh, mainit Parang niluto mo yung helmet ko Hala, yung intercom ko, yung Pridcon. Usok lang naman yan. Kaya lang to nabasa kasi mo. Hindi naman mainit yung sa intercom. Di malinis na yung ating helmet. Paggamit natin mamaya. Biglay mo ng piga. Ayun, nawawala. Pati panggilid mong ingay. Kaya nga. Kung anong kailangan gawin, gawin na. Para maayos. Shot, kami kakain na muna sa birthday yan lang yan Iwan ko na muna itong si Beastie rito at si Kambal na ang bahala dito. Tingnan nyo itong shop na to, merong palinisan ng helmet. Pero yung ipapayaram sa aking helmet pagka dumi-dumi. Yung helmet ko na lang. Yung helmet ko na lang. Ganda Ganda ng pagka-red niya, cherry red. Black tsaka red.
Bango. Amoy ano siya, baby powder. Ganun yung amoy. Nakaranas din umangkas. Let's go. Jollibee, Jollibee ba? Jollibee tayo. Libre tayo. Ano ba yan? Kakain na kaagad. Gutom na ako eh. Wala nang program. Oh, lumipat na ako ha. Sinabay ako sa bagyo eh. Ito lang ba? Ito lang ba yung pinunta namin? Pagkain lang talaga hinintay namin dito. Di pa daw kompleto, mamaya-maya. Ito pa, boom. Maraming salamat, kinumpleto mo yung barkada ko dito ha. Wow! Tropa! Pare, mga tropa ko to eh. Ay! Tropa. Tropa. Okay. Pwede ba picture? Uy! Namiss ko yung mga tropa ko eh. Dito, may burger, may twirl, may Jollibee. Si Hetty, ano ba si Hetty? Spaghetti. Spaghetti. O, tapos french fries. Bakit walang chicken? Jollibee. Dati meron din. Jollibee. B yan, di naman yung chicken. Kaya nga Jollibee. This time, Rocky, 1, 2, 3, Rocky. Natapos din. At katatapos ko lang maglinis ng tuktok. Oh, tingnan nyo kung gaano naman siya kalinis ngayong araw na to. Oh, makintab na naman. Walang mga buhangin sa ilalim. Dito sa kabila, syempre ganun din yan. Oh, parang sa ganun, fresh na ulit pag gagamitin natin yung tuktok camping. Kaso medyo may malungkot akong balita para sa inyo ngayong araw. Kasi kukunin muna ni Bajaj Philippines itong tuktok at gawa ng meron daw silang event. So kagabi is mga alas 12 ng madaling araw ako nakauwi ng bahay after nating ipagawa yan si Beastie. So okay na siya, wala na siyang problema. Kaya ngayon, napapaisip ako kung halimbawa itutuloy natin yung ating camping, eh si Beastie yung gagamitin natin. Magmo-moto camping muna tayo hanggat wala pa yung tuktok. Pagbalik ng tuktok, edi diretso ulit tayo ng tuktok. Kaya ngayon, siguro ay dalawa lang yung may sasama kong alaga ko at naipangako ko nga kay Jack na kasama pa rin siya. Natatawa nga kasi ako nung huling campsite na pinuntahan namin kasama si Jack, eh ayaw pa talagang umuwi. So maya-maya tatawag na siguro sa akin yung kukuha nito at malungkot na naman ang aking mga batuta pagka nalaman na wala na naman yung tuktok. Kasi liligpitin ko muna yung mga ginamit ko, yung ating portable pressure washer, syempre yung hose dito, at yung mga gamit ko na nandito ay pinagkukuha ko na rin syempre. Like yung mga lagayan ng camera dito sa windshield, yung mga nakasabit-sabit, eh pinagkukuha ko na muna. Pati nga yung kurtina eh, tinanggal ko na muna. Oh. Balik na lang natin once na maibalik na ulit tong tuktok sa atin. Mamimiss ko na naman tong tuktok. Mamimiss ko na naman bumiyahe na gamit tong tuktok kasama yung mga alaga ko. Eh okay lang naman. Mga 1 linggo lang naman siguro yan mawawala sa atin. At pagka ano ay babalik rin naman agad. Siya, ayusin ko muna. Si Rico to ng Tri Motors. Apo, nasaan na po kayo? Okay. Hindi ba, medyo malapit na kami. Dito na kami sa daan papunta sa inyo eh. Kaya ini-inform lang kita. Okay, sige. Para ilalabas ko na rin yung, yung tuktok. Oh, sige. Sige. Salamat, sir ha. Sa harapan na lang. Oo, doon na lang sa harap ng bahay nyo. Okay, sige. Masiguro sa simbahan eh. Okay, sige. Okay, ingat. Okay. Dito na yung susundo ng tuktok. Ito lang si ko. Si Kopi. Malulungkot na naman to. Kopi. May ikaw tuktok. Hatid lang natin sa labas. Ha? Ba't nandito kayo lahat? Ha? Oh, wag na malungkot, nanay. Ha? Yung tuktok? Oh, babalik yun. Huwag kang mag-alala. Mga nag-aalambing bigla. O, tama to si Mo nga, oh. Oh. Huwag na mga malungkot, ha? Babalik yun. Si Jack ang mas malungkot. Kasi, ito na yung sabi ko nga sa kanya na
siya pa rin yung isasama ko eh. Nandun sa ano ngayon, nasa ilalim ng kama. Hindi umaalis sa ilalim ng kama. Jack! Jack! Huwag na malungkot ha. Kasama ikaw ang kasama. O dyan lang muna kayo. O tama na naman ginagawa mo dyan. Pinagagawa mo naman dyan ano mo ka. O sige, maging happy pa rin. Alam naman natin hindi atin yun eh, no? Kapag pahiram, syempre isa sa uli. Hindi man natin pwedeng angkinin ng hindi atin. Oy Mocha! Tamo, parang ang ewan dyan. Bumano ka na naman dyan. Ano? Ang bango no? Wala nang amoy ninyo dito no? Kanina ka pa nag-uumoy dito ha. Diyan lang naman tayo sa harapan. Akala mo naman nilalayo tayo ng pagkalayo-layo. Kukunin mo na yung tuktok ha. Oo, babalik din yung tuktok. Kukunin lang muna at kailangan. Opi ha. Dito na kaya sa harapan yung kakaon. Wala pa. Tayin-tayin lang natin. Pero mukhang nandito na. Parating na yun. Sigurado para naka-ready na kagad dito. Konting ano muna tayo. Konting ikot-ikot lang hanggat wala pa yung truck. Para pagbalik namin doon sa mismong pwesto ay ready na. Pwede na isang patong mismong tuktok. No, Kopi, no? Sakto naman yung pinagparadahan ko. Nakita ko na yung truck. Sabi ko dito na lang at para na sa ganun hindi na sila babalik dun sa tapat ng bahay namin. Ayan o. Dito na lang din nila ikakarga. Kasi pag dun sa may mismo sa amin sa sentro, medyo mag-aano dun. Magtatraffic pagka dun nagkarga. Paano, Kopi? Dito na. Ito na yung sundo. Ayan o. Paano, sir? Tagal na sa'yo nito ah. Napapamahal na nga sa akin yan eh. Ito pa nga yun. Ayaw pang umalis yun. Feeling niya kanya eh. Oh. Ha? Sa'yo na yan. Sa atin na ba to? Sa atin na? Ayaw niyo pakuha. Tara. Halika na. Kukunin na muna. Ayaw umalis eh. Ayaw bumaba oh. Tara na. Ayaw ko siya hatid lang natin ah. Babalik din naman yan. Huwag na malungkot. Kukunin muna. Okay. Wala na, Kopi. Ayun na. Pinasok na doon. Ano? Lungkot ikaw? Ha? Hindi naman lungkot. Naman tayo motor muna, no? Wala na, sasara na. Paano? Babay na ikaw? Ayaw na bumaba ng Arnie. Babay na ikaw? Babay na. Babalik yan. Oo, babalik yan. Kukunin lang daw muna. Babay na ikaw. Ayaw mo magbabay. Malungkot ang Kopi. Sige po. Bye-bye. Dala na yung RE. Dala na yung tuktok. Uwi na muna tayo. Huwag na ikaw malungkot. Motor na lang muna tayo, ano? Ayusin na lang muna natin yung gamit na dadalhin natin. Moto-camping tayo. Yun nga lang, dalawa lang kayong kasama. Ikaw at saka si Tatay Jack. Ano? Shit, maglalakad na kami pauwi dun sa bahay. At magagabi na rin eh. Bukas, lalarga kami para mag-moto-camping. Kasi meron akong campsite na nakita. Nag-chat ako, ang mahal ng ng car camping, nasa 1,500. Nung tinanong ko, kapag katuktok ang gamit, 1,000 daw. Kapag naman motor, 300. Mas mura yung motor. Kaya sabi ko, okay din naman na magmotor na lang din kami para na sa ganun mas makamura. Pag kasi mga campsite na pupuntahan namin, kalimitan ng budget ko dyan, hanggang 500. Pag lumagpas ng 500, negative na ako doon. Kasi sosobra tayo sa expenses eh. Yung sa Villa Escudero lang kami napasubok ng diretso na kahit 800 pesos eh. Nandun eh. Pero ngayon, kailangan ko talaga limitahan. Kung 500 lang, 500 lang. Pag lumagpas doon, di lipat tayo na kung saan mayroong mas murang campsite. Kaya kung halimbawa ang moto-camping naman muna, mas mura naman. Meron din tayong mga pupuntahan na hindi kasi din kayang puntahan ng tuktok. Ano ka, Pino? Awas na ng mga estudyante, oh. Kasabay mo. Oh! Sabi ko sa inyo, di ba? Babalik naman agad kami. Akala nyo, si Kopi lang sama. Oh, dandan.
Mag-aayos lang ako ng mga gagamitin, kung ano yung mga kayang dalhin sa moto camping, yung mga essentials lang, dahil nga si Beastie yung gamit natin. Kaya kailangan ko i-consider na iilan lang yung dalhin namin gamit na sa alam ko ay yun yung mas essential at talagang kailangan dalhin. Kumbaga ano tayo ngayon, camping life. And good thing na rin kasi masusubukan natin yung ibang bagong gamit natin na from Altitude Outdoor Gears Manila. Maraming salamat. Siya, pake na tayo at bukas ay dadiretso na agad tayo ng camping. Moto camping tayo ngayon hanggat wala pang tuktok. Huwag kayong mag-alala, malay nyo naman sa mga susunod na balik ng tuktok. Baka sarili na natin, baka atin na yon, di ba? Tulad nga ng lagi kong sinasabi, God will always provide. Bibigay niya yan pag talagang para sa atin, para sa atin. Aywa! Hold on a bit more, 'cause I know you only